Ano nga ba ang advantage at disadvantage kung flying loadmaster ka? Hi Masters! Welcome to my vlog. This is Master Bay. Ang isang disadvantage ng loadmaster ay wala tayong legality. Ang ibig sabihin nun, kahit ilang oras tayo magtrabaho. Unlike sa mga pilot or flight attendant, may certain hours lang sila sa kanilang flying time or ang kanilang duty time. Like sa mga piloto, ang maximum flying time lang nila ay 9 hours. At sa mga flight attendant, 11 hours. Pero disclaimer yan, depende yan sa company nila. Pero sa mga loadmaster, kahit more than 24 hours, pwede tayong mag-work. Ang pinakamatagal kong duty time ay 34 hours. May round trip Frankfurt flight ako. Tapos pagdating ko ng Saudi, inassign sa akin ang US flight. Ang flying time noon ay 14 hours. Grabe yun, Masters. Isipin nyo na lang may long flight kayo. Example natin, Saudi to Philippines. Pagdating nyo, di ba nakakapagod or jet lag? Sa amin, sumasay kami ng eroplano tapos nagtatrabaho pa. So after duty, dun mo mararamdaman ang pagod mo or jet lag. Pero ang kagandahan naman pag loadmaster ka, usually on ground lang ang trabaho namin. After takeoff, pwede na kaming magpahinga. Pwede kaming matulog. Unlike sa mga flight attendant, kailangan pa nilang mag-serve sa mga passengers. Cargo aircraft ang hawak namin. So wala kaming pasahero. Puro cargo lang. So ang kasama ko mga piloto tapos ako. Minsan may mga flight mechanic. Pero kadalasan mga piloto lang ang kasama ko. Nasa yun na yan kung isi-serve mo sila or hindi. Pero para wala silang masabi, after takeoff, nag-serve naman ako. And after that, pwede na tayong magpahinga or matulog. Ito ang pinaka-priceless moment ng loadmaster. Pwede tayong manood ng takeoff. Watch muna natin. V1. Yan ang favorite part ko, takeoff and landing. Ang ultimate dream ko kasi maging piloto. Pero napakamahal pala maging piloto. Kaya hindi ko na naituloy at nahiya ako sa parents ko. Kaya buti na lang naging loadmaster ako. Ang flying loadmaster, kasama kami sa mga flight. Kahit saan man magpunta ang eroplano. At may layover din kami. At nag-i-stay din kami sa mga hotel. At usually, ang chine-check-inan namin ay mga 5-star hotel. That's why I'm so blessed, kaya gusto kong i-share itong trabaho na to sa inyo. Para maging loadmaster, mahaba ang proseso nito. Kailangan mong mag-build up ng taon. Siyempre, dadaan ka muna sa mga entry level. Gaya ko dati, isa akong PSA. Yung nakikita nyo sa airport na nag-check-in sa boarding gate at arrival. Yan ang mga entry level. Tapos nagkaroon ng internal hiring para sa load control. Qualified naman ako dahil ang course ko ay aviation course. Pero kahit hindi aviation course, pwede. Dahil may quota sila, after that, pwede mga technical course. And after that, kahit na anong course. Kung gusto nyo maging loadmaster, ang pinaka-importante ay maging load control. Dahil hahanapan kayo ng load control license or weight and balance. Or kung hindi naman kayo load control, pwede ang ramp agent or ramp supervisor. Pag gusto nyo maging loadmaster, karaniwan sa abroad dito. Meron sa Pilipinas pero military loadmaster. Pero pag commercial loadmaster, sa mga abroad lang talaga makikita. Lalo na ang flying loadmaster. Meron kasing ground loadmaster at flying loadmaster. May nakilala ko dito sa social media, ground loadmaster siya. At undergraduate. So pag hindi ka graduate pero experience mo load control ramp agent, may chance ka pa rin maging loadmaster. Ang hirap talagang maging Pilipino dahil third class citizen tayo. Ang taas ng qualifications pagdating sa atin. Sa mga first class citizen, gaya ng mga puti, or mga Saudi. Kahit at least high school graduate pwede. Napaka-unfair, di ba? Pero ganun talaga ang buhay. Kaya kailangan kumuha ka ng experience or qualifications para maging loadmaster ka. Matagal ang process para maging loadmaster. At mahirap pumasok para ang dumaan sa butas ng karayom. Pero pag naging loadmaster ka, rewarding naman dahil maganda ang salary. Maganda din ang benefits. Tapos ang trabaho hindi naman ganun kabigat. Parang routine na lang.
Pero kailangan syempre mag-ingat. Dahil pag Loadmaster, tayo ang bahala sa mga safety. Ituloy natin mamaya, panoorin muna natin ang landing. 1,000. Approaching 07 left. 500. Minimums. $100, $50, $40, $30, $20, $10. Landed Hong Kong! Ang pinakatrabaho ng Loadmaster ang paggawa ng load sheet. Ang load sheet, ito yung pagbabalanse ng eroplano. Kasi ang mga sinasakay mo dyan, gaya ng cargo, baggage, o kahit pasahero para sa mga passenger aircraft. Binabalanse yan ng load control para sa mga passenger aircraft. At Loadmaster naman sa cargo. May mga maximum limits na hindi mo pwedeng i-exceed or kahit na mga dangerous goods or special load. May segregation yan. Lahat yan mapag-aaralan mo yan at ang airline ang magbibigay sa'yo ng training. At kapag nakapasa ka, bibigyan ka ng weight and balance or load control license. At depende sa aircraft na hinahandle mo. Dahil maraming klase ng eroplano. May Boeing 747, 777, MD-11, Airbus 330, o kahit mga 737 may cargo. Kami din ang naglo-load at nag-offload ng cargo. Pero usually pag outstation, supervising lang kami. Kasi ang Loadmaster isang supervisory position. Mas mataas pa tayo sa mga ramp supervisor. Like dito sa Hong Kong, ang naglo-load sa amin sa main deck ay mga ramp supervisor. Nakalimutan kong sabihin, ang flight ko pala ay Riyadh, Hong Kong, Hong Kong, Riyadh. Round trip flight. So mga 24 hours duty tayo. Pag napanood nyo dati, nag-layover ako sa hotel sa Riyadh. Tapos pagbalik natin ng Riyadh, layover ulit tayo. Yan ang kagandahan pag Loadmaster ka. Palagi kang nag-hotel. Tapos nakakapag-travel ka pa. Maganda yung salary, maganda yung benefits. So masarap maging Loadmaster. Dahil hindi naman ganun kabigat ang trabaho. Medyo nakakapagod lang yung mga palipad-lipad. Lalo na dati, sobra yung lipad namin. Umaabot kami ng 130 hours per month. Example na lang natin mga piloto, hindi sila pwedeng mag-exceed ng 100 hours in 1 month. Lalo na nung pandemic and post-pandemic, grabe ang lipad namin. Dahil ang air cargo lang ang lumilipad dati, siguro yung pa yung isang benefits namin. Kung yung mga tao nawalan ng trabaho, kami tuloy-tuloy ang trabaho. Lalo na sa pagdala ng mga vaccines, mga PPE, at iba pang kailangan sa Saudi Arabia. Dahil nagkakaubusan na that time. Kaya proud na proud din ako dahil frontliner ako that time. Okay Masters, pag may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo. At sasagutin natin. Sa mga gustong maging Loadmaster, mag-build up lang kayo ng experience at qualifications. Balang araw magiging Loadmaster ka rin. Kaya laging sinasabi ni Master Bay, dream big, sky is the limit. Thank you for watching and follow for more.